Eto guys mga kakugi, balik tayo dito sa Rapapap Game Farm dito sa Murcia, Santa Cruz, Murcia, na farm ni Idol Rafi Yulo mga kakugi. So ito kararating lang din niya. Nag-interview na sila sa inyo. Kahapon, o? Joel? Saan, o? Hindi na kayo doon? Ha? Kahapon. Idol. Nag-interview na sila. Idol. Pre? Idol. Anak ni RSL. RSL. Ano dito, manggol. Yun. Yung anak mo? Bata mo. Grabe kalimpi mo ka na, Pusal. Bagit. Ito. Ano naman yung aircon? Pahinga lang kayo, ha? Sige Idol. Sige, wala. Yun. Busy pa si Idol. Hindi pa. Ianuhin ko lang siya tapos punta pa. Si Rin ba yun? Hindi, yung kapatid niya, Ryan. Ah, Ryan. Mas older brother ni Ren. Ah, tawa. Kasi hindi, nakita ko si Rin dun. Kasama kayo dun sa ano, sa LDI, di ba? Yes. Pero hindi Ito si kasi Rin. hindi nagmamanok eh. Ah, ganun pala. Hindi nahilig. Sige Idol. Pasyal. Ano lang, umaambon lang. Umulan. Kailan kaya tayo magkakaganito? Makahukay ng gold. Dol, tata. Yup! Shout out mo si Konsi. Shout out na Boss Konse! Ito, maganda oh. Ito yung Yun, si Paul yun. Basta na. Oh, si Paul yan. Guys, ito mga kakugi, kaharap na natin yung ang ino-idolo natin, idol natin. Si Rapapap, si Boss Idol Rafi. Idol! Magandang Ano ba? hapon sa inyo. Magandang araw. Second time na natin dito sa ano at parating welcome. Basta kakugi. Yun. Saka last time natin nakita doon sa LDI, no? Yes. Sa Cebu. Sa Cebu. Daming fans mo doon. Hindi naman. Dol. Parang talagang excited ako na mabalik dito. Kasi nung umuwi ako sa amin, may mga nagpatanong ba regarding sa breeding mo. Yes. Kasi throughout the years, nakikita nila yung breeding mo parang hindi nag-iba. Maintain mo yung quality ng mga manok mo. Ano bang mga masuggest mo dyan, Idol, para katulad din namin mga maliliit, ma-maintain namin yung mga ano namin or ma-improve man lang? Pag mga ganyan, kailangan natin mag-invest. Wag natin tipirin pagdating sa breeding. Lahat ng bagay. Pero pinakauna, wag natin tipirin. Mag-invest tayo sa Materials. Mag-infuse tayo sa materials. Every year or every other year, nag-i-infuse ako ng bagong material. Pero pag hindi mag-click, try to search for another material na makunan natin na napakaganda. No? Ako
O hindi nga masyado eh. Dami ko rin mga imported na gaya na sinasabi ko parati magagaling na nakuha ko. Ay, hindi magaling nakuha ko. Pero sa mga dito lang sa Pinas, mga kaibigan natin na talagang trusted natin na magagaling na bida, makita natin yung tibay, makita natin ito palaki nila. So mas more on kumpiyansa ako na doon ako kumukuha sa mga kakilala ko. At sa lahat ng experience ko, 8 out of 10, mas maganda yung labas sa mga dito na nakita ko yung kinukunan ko. Oh, so dito na, mga island born na, yung Yes, iba at sabi. tayo kumuha ng mga mumurahin. Kasi pag mura din palo siguro mabigay sa atin unless na Tested na talaga. tested talaga na kilala natin kaya mura. Or mayroon nga akong karamihan nga sa akin, libre. Oh, tama. Pero yung libre na nagbibigay sa akin dahil fellow breeder ko, no, kabarkada ko. Kaya tiwala din ako yung binibigay sa akin ay talagang quality. Same na siya ginagamit nila. Tama. Tapos yung idol, for example, yung nag-i-infuse ka, mayroon kang baseline talaga na ginagamit na bloodline. Yes, ang baseline ko talaga pagdating sa light fowls ko, I don't know if you consider it light, pero yung elevator kelso ko, I mean na light yung color, light yung paa, ang base ko talaga dyan is elevator kelso. Elevator kelso. But then yung hatch na ginagamit ko is mostly karamihan nasa Gilmore. But meron din akong mga Gibbons hatch, may mga Warren hatch, mga ganun. Yung elevator kelso, idol, ikaw naman ang nag-create ng elevator kelso, no? Elevator kelso yan since I started. Meron akong isang kelso na from the late Otiquiroso pa. Napakaganda. Ginawa ko mga unang labas noon, napakaganda ng performance. Kaya kung if mga iba dyan na nakamonitor ng pag-umpisa ko palang hindi tayo kilala, bakit ako nakilala agad sa larangan ng sabong? Dahil po sa mga bloodlines na yun. Continuous mula pag-umpisa ko unang derby hanggang ilang taon yung dekada inabot. Napakaganda ng scoring. Dahil po sa line na yun. So ginawa ko, infuse lang. Kasi siyempre, 3-4 na balik mo sa kanya. Lalabas na yung mga deformities. Tama. Pero hindi ka nag-i-inbreed niyan. May inbreed. May inbreed Actually, din. I have 4 families of my elevator kelsos. Because from time to time, bili ako ng kelso ganito, infuse ko sa kanya, ibalik ko na naman sa kanya ulit. Yung vigor niya, gumaganda ulit. Yung katawan niya, at saka yung height niya, gumaganda ulit. Yun. Tapos, ito idol, nabanggit mo kanina before ka nakilala, nung mag-umpisa ka ba, talagang, paano ka ba nag-umpisa sa pagmamanok? Yung Rafi Yulo ba na nakilala namin, matagal na bang big time sa pagmamanok Ay, yan? hindi. Or nag-umpisa ka rin sa... Talagang umpisa ko kasi dati, medyo sugarol, di ba? Yung purpose ko talaga is to Gambo lang talaga? breed to fight. Ayun. Because bago ako mag-umpisa, sumasama lang ako kay Otiquiroso, Kay sa Otik. farm niya. Tapos una naging... Pero bago magmanok kasi talaga, nagtatabi siya ako. So, pag off-season before, di ba, may gagamba. Gagamba dati, wala pang stag derby during that time. Gagamba, lumalabas yan, mga off-season ng manok, pag tiglugon. So, may bilyaran ako dati. Mga Cristo, Janat, nagagaling dyan sa farm. Dyan sila nagpapalaban ng gagamba. Naganda ako. Nagpaturo, napakaganda, happy ako kasi syempre bata pa that time eh. Happy ako, sabi ko, kaya ko ano. Binata ka pa nun? Binata pa. Hindi na, may asawa na yata ako nun. Way back na 1999. 99. Tapos sabi ng mga Kristo, kaya mo nga gagamba, ano pa kayo sa manok? Sa manok, oo. Since nagtatabi siya na ako, wala rin ako makunan na time na manok, hingi sa kaibigan, pero nagbigay talaga sa akin ng matibay na napakagandang manok. Wala pa naman ako pabili that time, pero since ninong ko si Tito Otiquiroso, binigyan ako ng 3 klaseng bloodlines na mating na nag-click na sa kanya. That's why na gaya ng sinabi ko kanina, doesn't have to be na kung wala tayong makunan tulad sa akin na may nakunan ng direct na maganda binigay sa akin, magbili tayo. No? Pero pag may makunan tayo na napaka malapit sa inyo, pwede rin yun. Pwede. So yun yung isang sabi ko na elevator na binigay sa akin. Pero yung elevator, Kelso, hindi pa elevator Hindi pa pa nga. elevator yun. Oh. Iba pa yun.
Ikaw na ang nagbigay ng pangalan, di ba? Yes, ako na kasi on the third year ko na same pa siya, Mm. medyo nagulang na siya, sabi ko sayang bloodline na to, ito na i-maintain ko. So I look for another bloodline na Kelso din, nilagay ko doon. After mga ilang taon, pumangit, binalik ko sa kanya, ibili naman sa elevator. Yun lang ginagawa ko. Mm. Pag hindi maganda sa family na yun, na Kelso, ibahin ko naman. Oo. Kung ano maganda, yun lang pinipili ko. So, ngayon nga, gaya na sinabi ko, mayroon akong Apat. apat nun na from a different family na proven na maganda talaga. Yun. So, mga ilang taon ka din nagiging tagtrabisiya lang before ka nagseryo sa breeding, idol? Siguro, hindi man mga 2 years siguro. 2 years lang. But then, siyempre, kinabataan, hindi naman kagandahan na gayahin, ano? Pero, Mm-mm. yung kabataan kasi lahat ng sugal eh. Ayun. Yung bilyar, casino. Tama. Dami dito karamihan. Alam, Yung iba nga anak ko- nagkakarakross pa. Yes. Gaya ng anak ko, pangalan ng anak ko, di ba? Yung panganay, Kasi, yung pangalawa, Ino, dahil sa casino. Yung pangatlo ko, si Brandon Ace, dapat Derby Ace yun dahil sa endorsement ko before sa isang feeds. Kaya So, pala. yun yung mga history ng isang rapapa. Sarap papaps, nako, napakagaling naman. Tapos nung mag-serious breeding ka, idol, mga anong year na yon? Year Yun, 2000 na? yung start ako, umpisa, syempre wala pa naman akong lupa kung saan. Mm. Backyard lang sa bahay, sa likod ng parang may isang area doon na po pwede, linagyan ko lang ng net. Parang naalala ko pa sa ano yun eh, parang motor ng, na ano ko yung deep well. Yun lang, linagyan ko ng net. Tapos yung mahilig din ako dati sa mga ibon, may ibon ako dati, mga eagle collection. Mga pugo. Mga eagle. Iba, di bang klase, mga hawk, mga kung ano, Ah. mga Mga exotic na talagang mga ano. parrots na malalaki. Mm. So, yung iba, tinigilan ko, linagay ko yung manok, nag-breed ako doon. Hindi ko akalain na si binigay lang naman ni Otik that time na ilang pirasong inahin tsaka broodcock. Nakaproduce din ako agad ng mga lapit-lapit sa 100. Dami na nun, ha? Wala akong malagyan, nag-upa muna ako 1 hektarya. Mm. Siya din nagbigay sa akin kung saan na area na po pwede. Sa kapatid niya dati si late Otik, Lido Tiroso, may farm doon, tabi niya. Yung 1 hectare, naging 2, naging 3, hanggang yung farm na una ko yun, naging 7 hectares yun. Mm. So, tapos yun, yung unang 7 hectares, napuno, kumuha ko ulit sa isang area naman, yung sa medyo mataas ng konti na, Mm. another 6 to 7 hectares din yun, so naging 2 na yung farm. Mm. Hanggang umabot yung farm na yun na 4. 4 na farm na ngayon. Yung kalakasan ko talaga, na talagang hilig ko talaga. Yung pangbayad mo, pambili mo ng farm, idol? Or binili mo yun, o nirentahan mo? Yung first 2 farms ko, rent lang yun. upa. Rent? Mm. Kasi mura naman dito sa Bacolod that time. Mm. Pero itong farm na to, Nabili mo na? whatever makita mo dito na farm, galing sa manok lahat yan. Mm. And if ever may pa-construct po ako, Mm. hindi pa ako magpa-construct. Kung maubos yung pera, stop yung construction. Mm. Kung may galing na naman sa manok, kung mag-champion o whatever. Yun. Yung lahat ng mga, ngayon sa mga this past few years, idol, yung lahat ng mga expenses mo dito, yung proceeds, yung ginasto mo dyan, galing sa pagmamanok Yes, yes. na talaga. Yes. Wala na galing sa bulsa mo, galing personal. Lalo, first few years, galing naghiram pa ako sa restaurant na misis ko yung nagmamanage. Mm. Naghiram-hiram pa ako. Pag makabenta, bigyan. Pero nung huli, bumaliktad. Mm. Pag meron problema ng restaurant, di sa farm na minsan. Not all the time. Oo. Sa farm na minsan kumukuha din. Mm. Pero yung pagmamanok, depende naman. Not all breeders is successful. Tama. Marami rin ako Depende rin, nakikita. any business naman, kahit business naman, not all are successful. Depende Tama. sa tao. Mm. Meron din akong mga nakikita at saka nalalaman, idol, na dati malakas, maingay sa pagbreeding, pero ngayon nawala, paunti-unti nang Lalo nawala. na pag sugarol yung isang Yan, breeder. tama. So, sa akin, nung una kasi talagang sumusugal ako kasi ako mismo naghanda. Nakikita ko performance handa na manok. Alam ko kung saan ako maglalagay ng pusta at hindi. Mm. Pero nung huli, umiba eh. Nung umiba yung pananaw mo ba? Mm. Kasi nung medyo marami ka na nakamit na mga championship sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, Mm. medyo yung thrill nag-iba kaysa yung una na talagang prosigido ka. Oo. Na gusto mo. Gusto mong mag-ano talaga ng Pero, pangalan. Yes. Pero nung huli, parang naging normal na lang. Lalo na ngayon, dati pag mag-champion tayo sa local association namin, like NGBA, or mga yung dati, yung international na naman, yung mga Candelaria, Candelaria, oo. mga ganon, world slasher. Kasi pag masigi-sigi ng ganon, pag mag-champion ka dati, isang taon yung pag-uusapan. Tama. Samantala ngayon,
mag-champion ko, for example, na double PCB event, mag-champion nga ngayon, after 1 week, wala na yan. Tama. Kasi halos araw-araw na may big event, may champion. Correct. Malalaking derby. Tapos, yung prestige, iba-iba na naman ang wala. pangalan. Oo. So sa ngayon, Boss Idol, itong pagmamanok mo, talagang self-sufficient na. Yes, oo. Self-sufficient na. Tapos 4 na farm na ngayon ang mini-maintain No, mo. 4 pa rin, pero yung isa medyo maliit na. Kasi parang gusto kong tigilan yung isa. So yung farmer, hindi ko na niya napuntahan eh. Oh, so from 4 farms, parang balak mo na iti-trim down na. Nagtitrim down ako, yes, ngayon. Nagti-trim Pero down ka. depende pa rin eh. Every year naman, parang motto yan eh. Parang motto ng nag-iinom, paglasing. Ayaw ko na talaga uminom. Parang Oo. di ba ganon? Manok ganon din. Parang every year, kahit ako, kahit mga kaibigan ko, ay mag-trim down ako o magtigil ako. Pero every year, sige-sige naman eh. Tama. Parang nasa dugo na ba, no? Naghahanap ka talaga na tuloy-tuloy ko talaga to. Yes, parang ganun na eh. Parang sayang eh. Kasi I have many endorsements sa larangan ng sabong pagdating sa feeds and mga vitamins. So, kailangan ko rin isigi. Tama. Ngayon, Boss Idol, ilan na lang ang mga materials, yung breeding materials ang mini-maintain mo ngayon? You mean bloodline? Bloodline. Marami pa rin. Kelso. Yung sabi ko na elevator Kelso. Meron akong Foster Kelso. 3 family na roundheads. Lacey, Boston, tsaka Cowan. Sweaters. Gilmore Hatch. Warren Hatch. Given Hatch. Ano pa ba? Yun, mga ganon. So yun na lang mga bloodlines ang nilaro-laro mo ngayon sa breeding. Same lang yan sila. Pag hindi maganda yung performance, ibahin yung mating. Pero the past 2 years so far, okay naman talaga yung ano nila. So yun pa rin yung ginagamit ko. And then this year naman, meron ako namang bago naman 2 pinadala na materials na naman. So yun na naman yung trial and error ko naman this year kung saan siya mag-click. Kasi 2 years ago actually, may pinapasok actually ako ng imported. Tinamaan ako, ang dami ko rin na pati ibang stocks ko kasi may kasamang Marex yung pinapasok ko na imported. Siguro doon galing kasi sila nauna, hindi yung mga kasama niya. So sayang. So sayang. Sayang yun. So bihira ka na lang mag-import talaga kasi may mga reklamo. Yun yung last may ko. mga problema Yun yung kayo. last ko. Pero ngayon, may pinasama ako sa kaibigan ko na kumuha doon. Excuse me. So yung bloodline niya na kinuha 2 years ago, na subukan niya na the past 2 years, yun yung nagustuhan ko. Nagpabili din ako sa kanya. So yung mga bloodlines na yon, Idol, yun na lang pinaikot-ikot mo, no? Dito sa farm. Just in case, Idol, kung mayroon tayong mga client or mga kababayan natin dyan, mga OFW or ibang nagbe-breed or ibang mga nagsasabong, gusto nilang bumili na ganito ang crosses. For example, Colonel Givens Hatch, i-cross mo sa elevator Kelso, magpagawa sa'yo. Pwede kaya yon? You mean ako mag-breed for them? Yeah. Tapos bibilhin nila kung ilan ang... Actually, kung anong nakaset ko kasi, yun na lang yung pwede kong i-share din sa kanila kasi tested ko na yan. No? Pero pag mag-request sila during the breeding season na ganun, pag na-set ko na, hindi ko na kasi mapalitan. Okay. Unless na bibili sila ng material, then they will cross it themselves. So every year may program ka na pinapalo. For example, ang ngayong taon na ito yung mga crosses natin. Yes, Kelso. according to performance yun. Pag nasubukan ko na maganda, then the next 2 years, sige pa yan sila. So hanggang ilang years, hanggang mag-ano na? Actually, die down yung ano? 2.5. 2.5. Pinapalitan ko na, pero the same bloodline, pag okay pa rin yung performance, iba lang yung mas bata lang inahin, mas bata lang broodcap, pero sige yan pag maganda performance. Yun. Yun pala naman ang kagandahan yung pag kumukuha po yung mga kaibigan natin sa mga malalaking breeders, yung kahit naman maliit na breeders, okay din naman yan yung mga manok nila. Yung isang positive side na dyan na maganda pag kumuha po tayo sa malaking breeders kasi yung mga breeding nila is yung na-trial and error na nila na sige-sige na tested na. So yun yung kagandahan dyan pag sa malaking breeder tayo kumuha. As of now, Idol, itong past 3 years, palagay natin yung itong last 3 years natin,
ano yung pinaka signature line na masasabi natin, yung pinaka hit na crosses mo ngayon? Actually, pinakagusto ko talaga, pinakamataas pa rin sa akin na panalo, yung pure ko pa rin na elevator. Elevator Ay, yung pinakamagusto ko sa kanila, yung Kelso sa... Actually, kahit saan ko sa kanila ilagay, okay naman sila eh. Okay, talaga. So, yung elevator ko sa like Roundhead, elevator ko sa Gilmore, maganda. Elevator ko sa Warren, maganda. Pero yung elevator Kelso mo, marami na yung anong tawag dyan, bloodline sa loob, nakapaloob niyan. Hindi, Sikreto mo na yan. mostly Kelso pa rin yan siya. Oh. Oo. May isa lang dyan na na family, out of 4 na family na sinabi ko, na may green leg yun siya na konting-konti, pero halos 7-8 na yan na elevator. 7-8 na yan. Yun, pinadami ko kasi yun kasi during the time siya, maganda rin yung performance niya eh. So sige, ginawa ko rin pabalik-balik sa kanya. Pero buti ka pa, may endorser ka na discount. Konti lang naman. Konti lang. Meron na silang binibigay din sa akin na which naman pasalamat talaga ako sa lalo na sa LDI na grupo, sa feeds ko sa Warhawk, saka syempre sa suporta din ng DNJ. No? Yeah. Na yung sa Stallion, lalo na Stallion na B-complex na ni-endorse ko, tsaka yung viral side nila na disinfectant. Baka may tanong ka kay Idol. Dami ko na mga kakugi. Dami kong natutunan kay Idol ron Rapapap. Idol, wala ka bang cooking school? Wala. Actually, ang dami ko, hindi pa uso yung cooking school. Ang dami nang gusto Seminar sa akin, magpaturo actually na they want to pay certain amount to pero ang dami rin from Mindanao, from Cebu, Manila, may mga kilala ako nung talaga ako pa active na naghanda. Sabi ko, if you really willing, punta ka doon sa kabilang farm ko pa dati kung saan ako naghanda. Pinapapunta ko, sabi ko, pero hindi kayo pupunta dito ng 3-5 araw lang, hindi mo makukuha yan. Tama. Like si Mayor dati, isang mayor sa Mindanao. Sabi niya, papuntahin ko dyan 5 days. Sabi ko si Mayor, papuntahin mo dito, basta siya lang bahala sa pagkain niya. Kung gusto niya, magstay siya dito, wala namang bayad, board and lodging dito sa akin. Stay siya, stag derby, sama siya talaga sa katao ko. Kasi mas makuha mo yan sa isang buwan. Ano yung 3 days na seminar lang, hindi mo makukuha yung hipo. Tama. No, sasabi-sabi lang. No, ganito gawin mo, ganito patuka mo, ganito bigay mo na vitamins, ganito gawin mo. Pero yung hipo, hindi mo yan makuha sa actual. Hindi mo nga yan minsan makuha sa isang buwan lang eh. Di ba? Kasi, pag 1 month conditioning talaga, dyan mahawakan mo. Masabi ko sa tao na ito yung hipo, ito yung matigas pa to, bawasan mo yung ganito. Tsaka yung tamang hipo na ma-perfect niya, araw-araw mahawakan niya kung ang tama. At least ma-experience niya talaga. And proud to say, nung nandyan siya, kung nanonood man siya, baka makita niya yung kakugi na natin, na vlog. Sana, ayaw ko kasi lahat ng panalo ng mga kumuha din sa akin, hindi po ako nagsasabi sa Facebook na nanalo si ganito using my bloodline, nanalo si ganito using my bloodline, nanalo si ganito using my conditioning. Mas maganda sa akin na sila. Ang dami naman dyan, pag makita mo yung sa nagme-message sa akin, sir, ito yung resulta. Mas gusto ko yung ganon. Talaga na-experience nila Sila yung nagsasabi, hindi na ako nagyayabang para sa kanila. Kasi some breeders, some conditioners, some handlers, gusto nila syempre na sila din yung credit sa kanila. Tama. Di ba? Maganda naman pag ganun. Pero yun siya, pinadala dati ng mayor yan sa Mindanao, nung sama siya 1 month. Meaning to say, na yung feeling ko, as nagturo lang ba, hindi ko naman pinabayad din, pero yung fulfillment na maibigay po sa akin as isang mentor na nagturo sa kanya, napakaganda yung feeling. Tama. Na hindi mabili ng pera ba? Correct. Isang magandang privilege na yun, Idol, na talagang tumulong ka without something in return, hindi mo pinabayad. Tapos ang sarap ng feelings noon, nafe-feel ko yun, Idol. Kasi marami din tayong mga kababayan na sabi nga ng iba, kakugi, magkano bang bayad magpabisita sa farm? Backyard lang, backyard. Kung walang bayad. Gusto ko tulong. Then, tatawag, Dol, salamat kakugi, naubos yung mga stags ko. Pero hindi pang malakihan na farm to, Idol. Pero dahil sa tulong, sarap ng feelings ng makatulong ka, nag-succeed sila. No? Parang ganun, kahit iba tayo ng
tulong na ibinigay, pero ang sarap ng the same feeling siguro ang yun din, Tama, tama. nafe-feel ko yung ganun. Saka guys, mga kakugi, kaya isa sa mga excited talaga ako na pupunta dito at makita ko si Idol kasi hindi madamot sa pagtuturo. Kung pwede nga lang sana dito matulog, hindi tayo nagmamadali. Nako, talagang marami pa tayong ma-video. Kahit anong ginagawa niya, panoorin na natin, i-video lang natin kasi sure ako mga kakugi may matutunan tayo. Based on record din, dami ng mga achievements ni Idol. Tsaka, yan, dito naman nakita natin yung mga alaga niya. Tsaka, pangalan niya matunog na rin sa industriya ng pagmamanok mga kakugi. Ano masabi mo kay Idol? Kung pwede lang sana nga dito tayo matutulog kahit 1 month. Dami talaga namin natutunan dito mga kakugi. At ngayon, baka pagbigyan tayo ni Idol, bibili ako ng isang broodcock pang reinforcement. Isang kelso, elevator kelso. May nagustuhan ako dito mga kakugi. Yung broodcock niya dito 30. Sige na lang kasi happiness natin yan. Pag ibigay ni Idol lang yung gusto natin pang reinforcement sa akin. Narinig mo yun, boss? Tignan natin kasi hindi ko rin na-recheck yan eh. Yan. So, yun. Idol, maraming salamat Idol. Sana Maraming hindi ka salamat. magsasawa sa At amin. magkita tayo pare, may parang narinig ko after so many years na hindi na pinayagan yung Cebu Expo, parang November Yun. yata, no? November 15, 16, and 17. Yes, parang babalik yung expo sa Yan. Cebu. So, Kita tayo doon. baka magsali yung mga LDI o or Warhawk or VNJ, baka makasali tayo doon, magkita-kita tayo doon. Yes! At asahan nyo, kahit saan ako nagdadala ng manok, pagdating sa expo, piling-pili po yan. At kung anong ginagamit ko, yun ang dinadala ko. Yun, ganda. Kaya yung bumibili sa akin, yung kumukuha sa akin, the same pa rin ng mga tao po yan. No? Kasi maliit pa, na agad yung mga inahin. So, kita-kita tayo doon. Yun. Isang aabangan natin dyan sa Cebu. Yung Thunderbird, hindi Thunderbird, Expo. Yung Expo dyan sa IC3 mangyayari November 15, 16, and 17. Yung IC3 guys sa likod ng Landers sa may Ayala, bandang Ayala. So maraming mga doon. Dinig ko rin pupunta doon si Red yung Red Game Farm. Tsaka sana rin ang yung mga endorsers sa LDI makikita din natin to katulad ni Idol Rafi. Nako, salamat talaga Idol. Salamat. Salamat. At talagang salamat din syempre sa pagbalik nyo, pangalawang balik nyo dito. At syempre nung sinabi mo na kung pwede, sino ba naman makatanggi sa isang kakugi na alam ko, no? Yung kompetensya ng isang kakugi vlogger ay para na po kayong isang OG Diaz. Parehas na yung subscriber ninyo ng OG Diaz. Nako, sana magkatotoo. Kayo yung OG Diaz sa showbiz industry, kayo yung OG Diaz sa sabong industry. Kakugi po yan. Dito sa dalaw mo lang to. Saan yung si Tata? Ha? Wala sa dalawang to. Hindi ko lang pagitaan niya lang ini. Nandun mo sa yung gusto ko. Saan yung sabi mo? Tok ako dito. Para ka nakaturo sa iyo. Ilagay ng viral? Pare, parang sa kanya nagtuturo lang. Si Antet namili ng breeding material. Sa grupo namin tatlo kami. Ay, apat may. Kasi yung Membro ng ayaw kakugi ko na. ng ayaw ko sana magbenta ng mga broodcock ngayon kasi kailangan ko. Mag-umpisa na yung breeding. So, Parang kinuha niya 3. O, sa tao lang yan. Yung may debutor. Kasi yan yung nag-champion sa kanya na sa bakbakan. Tapos pinuposte rin sa puti. Puti. Eh? wine red. Kaya sabi ko, tingnan ko kung mayroon. Kasi actually, dami yan mga nagkuha. Hindi ko pa nabenta. Hindi na ako nagdala ng
Pahingi bayabas. Yun. Sarap yan guys, oh. Ang lalaki. Bisaya. Bisaya na ano. Pero malalaki na Bisaya. Oo. Bait talaga ni Boss Tata, mga kakugi, oh. Pag nandito kami, talagang ano kami dito. Marami pa. Hospitable tayo, very hospitable. Diyan pa. Bigyan natin yung mga kasama namin. Yun. Tit, dala tit. Bayabas. Bisaya tong bayabas. Boss. Try nyo, bayabas. Sige, salamat. Speaker na ako ng mga Kanina ko. Ha? Harap ng bayabas. Oh, masarap. Dragon fruit, fresh from the farm. Fresh from the farm. Ang daming fresh ngayon. Mamaya, fresh din mamaya. Kakugi, fresh from the po in the tree. Yun mga kakugi, napakasaya. Tuwang-tuwa kami dito. Sobrang pasalamat natin. Sobrang pasalamat ng Team Kakugi kay Boss Idol natin. Boss, maraming salamat Idol. Salamat din sa inyo lahat. Salamat, boss. Idol talaga. Lahat ng subscriber ng Kakugi. Salamat din para sa kanila. Yun. Talaga. Guys, hindi to ang last time na babalik tayo dito kasi every time na may Sarap dito. may mentor tayo dito sa Bacolod. Yan. Sa lahat ng mga viewers, maraming salamat sa inyo. Guys, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay! Ay! Boss, shout out mo yung ano mo, mga kaibigan. Ayun lang. Sige, shout out. Shout out daw, mga Taniyo Brothers. Sa Cebu. Sa Cebu. Sino mga pangalan, kapatid mo, boss? Dami. Marami? Yun, shout out, Taniyo Brothers. Kung sige, pangitan ni Muy. No. Paano mo sa liwain mo sa wifi? Kung sa'yo mong ipangit, oy! Tanawa sa CCTV, makita mo sa CCTV mo. Kisa naglagay. Maraming tatang. Sige tabi niya. Ikaw na hindi na yan siya. Hindi ako Karap kami. Eksente na ko. Eksente na ako. Salamat sa kayo. Salamat. Thank you, Bubusing. Thank you po. Thank you.